Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Sir Robin Padilla sa kanyang mismong bahay at butas-butas po ang lalaki ng butas, mga kaibigan, dahil pinaulanan po ng bala. Niratrat po, guys. Grabe. Ito po, panoorin natin, mga kaibigan, no? Ang ating updates po. Play lang natin, guys, ha. Ayan po, mga kaibigan, ang bahay po ni Senator Robin Padilla. Ayan, oh. Oh, pinakita niya po, guys. Live po ito, mga kaibigan, sa kanyang Facebook page. Wala lang po. Ito ang nangyari dito ngayon. Kita nyo naman, oh. Kita nyo, guys, ang lalaki po ng butas. Tama po ng bala yan, mga kaibigan. Kasi hindi naman pwedeng bato lang yan, eh. Kasi kung bato lang yan, mga kaibigan, hindi po tatagos yan. Kasi makapal po yung window glass niya, eh. Yung glass window niya, guys, makapal. Pero ang laki po ng butas. Ano kayang ginamit dito na bala, no? Ayan, oh. Grabe po, mga kaibigan, talagang nakakatakot pong pangyayari, guys. Talagang niratrat po ang bahay po ni Senator Robin Padilla. Pero wala lang po siyang updates, guys, no? Hindi lang po siya nagsasalita. Pinapakita lang niya sa kanyang live video. Yan, no? Tinuturo lang niya, guys, yung mga damage ng kanyang window glass. Ito, grabe to. Grabe, laki, oh. Laki ng butas, oh. Ang kapal ng window niya, ang yung salamin niya, guys. Pero grabe, ang laki ng butas. Pati po sa second floor, guys. Nakakapagtaka po. Ito po, akit na po siya sa kanyang second floor. Nakakapagtaka po, mga kaibigan, bakit po pati sa second floor ay ganun din, niratrat din ng bala. Grabe talaga yung kalaban na to, galit, no? Gusto talaga silang magurgur. Ayan po, ito na po, nasa second floor na po si Senator Robin Padilla. Ayan, oh, pinakita niya kaagad. Oh, butas-butas po, mga kaibigan. Grabe po talaga, no? Direct talagang tama ng mga bala. Ayan po, pumunta na po siya sa kabila. Ayan, oh, pinakita niya. Ito, nagtataka ako dito, bakit gaano pa karaming taong rumatrat dito? Kasi magkabilaan, eh. Ano, parang sa movie, no? Yung parang palabas sa movie, guys, yung talagang niratrat yung bahay. Ayan, oh, ito, grabe damage dito, oh. Ayan, oh, yung sliding door niya, mga kaibigan, may tama din, oh. Oh. Diba? So, may talagang masamang intensyon nito, guys. Guro-guro talaga. Oh, ayan, oh, pinakita niya sa labas. Ito, grabe, tama, oh, laki. Diba, nakita niyo yung kapal, guys, ng kanyang salamin. Pero, yung damage po, mga kaibigan, sobrang laki. Ibig sabihin, malaking-laking balang ginamit dito, mga kaibigan. So, hindi ko lang alam. Siyempre, kung tumagos yan dyan sa loob, may natamaan din siguro ng mga gamit, no? Baka siguro niligpit na. Pero, sa sobrang laki po ng bahay ni Senator Robin Padilla, mga kaibigan, malamang sa malamang, yung mga bala dyan, tagos-tagos lang, you know? Napupunta siguro sa ibang lugar. Oh, ayan po. So, hindi natin alam kung ano po ang motibo. Dahil wala pa namang sinasabi si Mr. Robin Padilla, pero meron po siyang pasabo, guys. Mamaya, pakinggan natin, no? Ayaw po natin mag-speculate. Dahil mismo si Senator Robin Padilla, ayaw po na mag-speculate. Pero nagbigay lang po siya na blind item, mga kaibigan. Parang blind item po, no? Ito po, pakinggan natin, mga kaibigan. Maya-maya po, nasabihin na niya yan, no?
Yan. Ayan po si Senator Robin Padilla. O, di ba? Tumatawa lang siya guys, pero sa loob niyan, nasasaktan na yan. Di ba? O. Mamaya po, sasabihin niya, pakinggan natin kung ano po ang kanyang hint. May hint lang siya, may hint lang siya guys, hindi naman talaga yung ano. Pakinggan po natin mga kaibigan. At dyan po naganap ang madugong labanan ni Bumbo tsaka ni Anton Llanes. Yun. Yan, dyan po. Ayun. Nagkagutay-gutay. Nagkagutay-gutay po ang bahay sa pagtutuos ng kasamaan at kabutihan. Oh, rinig nyo guys? Abangan. Abangan. Oh, abangan. Okay, ito ha. Ulitin natin para pakinggan yung mabuti, para maano nyo mabuti. May sinabi siyang bombom. Hindi niya kilaro pero ang sabi lang niya bombom kung hindi ako nagkamali. Ganap. Oh. Ang sinabi niya dito guys, At dyan po naganap ang madugong labanan. ayun, at dyan po naganap ang madugong labanan. O, anong ibig sabihin nun? Sa palagay nyo, ibig sabihin may lumaban. Di ba? At dyan po naganap ang madugong labanan. O, madugong labanan eh. Ibig sabihin, meron sigurong palitan ng palitan siguro ito or nagbarilan siguro. Tapos madugong labanan, ibig sabihin baka siguro may natamaan. 'Di ba? Kasi paano nyo i-interpret 'yon? At diyan naganap ang madugong labanan. 'Di ba? Labanan eh. Ibig sabihin, meron siguro talagang crossfire, no? Meron sigurong sagutan. Oh, walang CCTV. Yun na, ewan ko bakit walang CCTV. Ang laki-laki ng bahay niya. 'Di ba? So, ito po, pakinggan natin ito mga kaibigan. Meron po siyang binanggit na pangalan. Okay? Pakinggan natin mabuti. Ni Bumbo. Oh, ni Boom Boom. Sabi niya, Boom Boom. Di ba? Sabi niya, Boom Boom. Oh. Hindi siya nag-mention ng ibang Boom Boom. Kasi alam naman natin kung ano ibig sabihin ng Boom Boom eh. Pero sabi niya, Boom Boom. Okay? Pangalawang pangalan. Tsaka ni Anton Llanes. Anton Llanes. Kayo nang bahala. Kayo nang bahala mga kaibigan. Di ba? Kayo na pong bahalang humusga kung sino yung si Anton Llanes at si Bumbum. Di ba? Ano sa palagay niyo mga kaibigan? Yeah. Yan. Diyan po. Ayun. Nagkagutay-gutay. Nagkagutay-gutay. Nagkagutay-gutay po ang bahay. Nagkagutay-gutay po ang bahay. Sa pagtutuos. Sa pagtutuos. Kasi syempre, pag sinabi mong pagtutuos, meron talagang labanan. Yan sa akin lang yan analysis ko lang ewan ko sa inyo. Pero kung ako tatanungin nyo, parang ganun yung nangyari. Pagtutuos eh. Di ba? Ng kasamaan at kabutihan. Pagtutuos ng kasamaan at kabutihan. Abangan. Abangan. Abangan natin mga kaibigan sa mga susunod na araw kung ano ba talagang nangyari. Sa akin lang naman guys, ko lang naman to, speculation ko lang naman. No? It's, kumbaga analysis lang naman sa mga sinasabi niya. So, bahala na rin kayo humusga. Pero kung akong tatanungin yung mga kaibigan, talagang meron talagang gusto ditong gurgurin si Senator Robin Padilla. Pero ang tanong ko lang, wala naman siyang kalaban no? May kalaban ba si Robin Padilla, no? Masyado namang mabait si Robin Wala pa naman siyang major na sagasaan Kasi kung ang binabanggit niya ay si Anton Llanes, hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin ng Anton Llanes Antonio Trillanes siguro. Hindi ayaw kong magsabi ng gano'n ayaw ko narinig ko lang, sabi niya Anton Llanes Anton Llanes parang gano'n. Kasi marami namang Anton Anton Lagdameo.
Ang gulo no? Tapos meron pa siya sinabing boom boom. Oh, sino naman si boom boom? Boom boom boom. Na 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 na. Boom boom boom. Di ba? Pero bakit gusto siyang patahimikin? Di ba? Wala naman siyang ano bang may major ba siyang binangga? Wala naman, di ba? Shooting yata sa pelikula. Sana nga kung shooting lang ito sa pelikula eh. Kasi ganyan yung sa mga pelikula, di ba? Ang lalaki ng mga butas. Hindi kaya dahil naghiwalay sila ni Mariel? Naghiwalay ba sila ni Mariel? Hindi naman Pasita Dano, naghiwalay ba sila ni Mariel? Wala kasi akong balita sa showbiz eh. Baka meron kayong alam. Di, pag naghiwalay naman sila ni Mariel, grabe naman si Mariel. Talagang, raratratin talaga ni Mariel yung bahay nila. Hiwalay ba sila guys? Hindi naman, di ba? Wala naman akong balitang ganun. Meron ba kayo nabalitaan guys? Patungkol po sa love life ni Senator Robin Padilla? Oh, wala, di ba? Oh. So, wala naman sigurong ganun. So, yan po mga kaibigan, no? Yan na po ang ating updates. Naghiwalay na. Teka lang, boom, tarat. I-search ko nga. Fake news daw, sabi ni Aldel Bautista. Hindi naman siguro. Robin Padilla. Search ko nga. At Mariel. Di naman siguro. Wala naman Kasi kung naghiwalay yan, balita kaagad yan kasi sikat yung mga yan eh. Di ba? Huwag sana muro-muro lang yung ambush niya. Ambush me. Hindi na. Mahirap po patunayan yan, no? Pero alamin po natin sa mga susunod na araw kasi wala naman siyang sinasabi si Robin eh. Ang sinabi lang niya, yung parang nagbigay lang siya ng parang clue. Parang clue lang yun, clue. No? So, yan po mga kaibigan nating updates. Ito po, para medyo gumaan naman yung gabi natin kasi nakakatakot yung gabi. Nakakatakot yung gabi. Bakbakan kagad eh. Ito po, may papakita lang ako sa inyo guys. Gusto niyo ba ng skandal? Ha? Gusto niyo ba makapanood ng skandal mga kaibigan? Gusto niyo ba makapanood ng skandal ni Carlo Nograles? Ito po mga kaibigan, panoorin po natin yung skandal. Pambihira naman to. Ito ba yung ilalaban nyo kay Tatay Digong? Ito po, panoorin natin guys. I beat the thing up, not stop, and let your homeboy hit it. Beat it. Ang bihira naman to. Ito ba ilalaban nyo kay Tatay Digong? Mahiya naman kayo. Ito pa, isa pa. Ito. Ayun You can't tell me what to do, what to go, how to dress. Me no puppy show. Me a the star, so me a no fan of you. Do me wanna follow you. Me not itch up under the man. Bulati Parang bulati na sinabuyan ng asin eh. Isa pa. Meron pa tayong isang skandal. Pudilat, grabe yan Oo, grabe to. Ito pa, isa pa. Yan. Muna kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam Nakakatawa naman talaga ito, mambihira naman Ayan po mga kaibigan, si Carlo Nograles. parang si Raulo lang to, mahilig sa TikTok. Sus, Maria Joseph. Ito ba yung ilalaban nyo kay Pangulong Duterte? Mga taga Davao? Hello, Norma Jalaba! Kumustahin muna natin yung mga kaibigan natin dyan sa abroad, ang ating mga OFW. Hello po. Sana po nasa mabuting kalagayan at of course, more blessings po, ang ating mga bagong bayani. Siyempre sa ating mga avid listeners, viewers, subscribers. Hello po. Happy Thursday po sa ating lahat. Kumusta na po kayo guys? Sana po nasa mabuting kalagayan at of course, more blessings din sa inyo. Dahil kung wala kayo guys, wala din kami.
Kaya kayo po talaga ang bumubuo ng Foodnet channel. Ang dami na po natin, dagdagan nyo pa. No, mag-subscribe pa kayo, mag-likes pa kayo, mag-share kayo ng video. Okay, maraming salamat po. Rolando Betito! Nawala ang pag-aabogado ni Nograles. Bangag din, oo. Hello kay Precious Flores. Oy, kay Norma Jalaba, Vivian Pontanilla. Hello, kumusta na kayo? Ang ating mga suki, sina Precious Flores, Marley Inero. Ayan, oh. Oo, ngagba din yata to, ngagba. Ngagba. Ayan. Florinda yon, hello, kumusta na po kayo dyan? Ayan, si Beta Galban, of course, mabuti na lang may double pane glass window. Yes, ayun, oh, galing. Buti na lang, no? Beta Galban, Yasi Mendoza, Romel Berdin, Marlo Enero, Joey Coleridge, Pasita Dano, Adel Bautista, ayan. Ating mga suki po, no? Sila si Perminia Marasigan, Nida, si Gwencia. Ayan po, ang dami ng mga Vivian Fontanilla, Merna Magno, ayan, sila si Zenjong Zenit, or Zenit, Evizio, yun ang sa mga pangalan dito. Cat Lover, ayan, nandito si Cat Lover, si Pasqua Florante, si Lynn Marie, si Teresita Lim, Merna Magno, Gemma Saligumba, Eran Angeles, Linda Morales Channel. Hello, Linda Morales! Kumusta kayo dyan? Herlito Eschiri. Hirap pa. Ayan. Yan po ang ating mga suki. Sino pa? Si Isconyan TV. Oy, di Isconyans TV. Good evening po. Nena Esteban, si Rosemary Alboleras, si Vivian Pontanilla, Danilo Maribohok, Felicidad Meliari, at marami pang iba. Mamaya po, babasahin po natin yung mga comments nyo, ha? Promise po. Margarita Libon, Jenna Jarumay, at Sandy Escolano, Joe Reyes, Leo Bonag, at Nona Flores. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo, guys. Tuloy-tuloy na po sa ating mga updates. Ayan, pinakitaan ko lang kayo ng malupit na sayaw ni Carlo Nograles. para naman matuto kayo mag-TikTok. Ay, mga taga Davao City, ha? Tingnan nyo ito, oh. Huwag nyo iboto, ha? Please lang. Nako, magti-TikTok lang kayo dyan, araw-araw. Baka yung mga drug lords dyan, mag-TikTok na rin, ha? So, mag-isip-isip po tayo, ha? Siyempre, straight lang po tayo, Duterte, mga kaibigan, no? Lahat po ng Duterte, iboto nyo para manalo po, no? Para manalo po ang Davao City. Ayan po, mga kaibigan. Punta na po tayo sa iba nating topic, guys. Ito po, nakakaasar na topic. Ipakita ko lang sa inyo ang update ngayon. Basahin lang natin, guys, kung ano pong nangyari dito, mga kaibigan. Kasi parang ibang klase na po to, guys, eh. Ito po, ipasilip ko lang sa inyo. Asan na ba yun? Wait lang, guys, ha. Ipakita ko lang sa inyo yung breaking news. Kanina lang po ito lumabas, mga kaibigan, no? Ayan, no? Anong masasabi nyo dito, guys? Hello, Lalaine Garcia! Magandang gabi po. Ayan, si Lalaine Garcia. Okay, anong masasabi nyo dyan, guys? Nababasa nyo ba, mga kaibigan, dyan sa inyong screen? Ayan, no? Sandigan Bayan, Jiang's 276 million peso ill-gotten wealth case versus Marcos Family Associate. Hanep, no? Anong masasabi nyo dyan, mga kaibigan? Binasura po ng Sandigan Bayan ang 276 million pesos na ill-gotten wealth ng mga Marcos, guys. Sabi ko sa inyo, eh. Panahon nila ngayon, eh. Di ba? Kaya nga, gustong-gusto talaga niyang manalo, eh. Gustong-gusto niya makabalik sa Malacanang ang mga Marcos. Dahil, ito po, inumpisahan na nila, guys. Babawiin nila lahat. Diba? Tignan mo, wala naman talaga siyang concern sa mga Pilipino, eh. Meron ba siyang concern sa Pilipino? Wala po. Nung campaign period lang, talagang ang bait-bait. Akala mo, hindi makabasag pinggan. Akala mo, super bait po, mga kaibigan, no? Tutulong daw sa mga mahihirap. Itutuloy daw, may continuity daw sa mga naumpisa ni Pangulong Duterte. Pero nabudol po tayo, di ba? O ngayon, ito na po, umpisa na, guys.
unti-unti na po nilang binabawi ang nawawala sa kanila. Ito, isa pa to. 276 million ill-gotten wealth. Ito po yung mga nakaw, mga kaibigan. Pero bakit po ito nakalusot sa Sandigang Bayan? Ilang taon na po ito? Ilang taon na ba itong ill-gotten wealth na to? Alam ko ano to eh. Nag-umpisa pa to ng 86 eh. Oh, ayan oh. In a 30-page resolution, anti-graft court said state prosecutors did not oppose the Marcoses' motion to dismiss a 37-year-old case. 3 dekadang kaso, mga kaibigan. 3 dekada na po. Grabe, no? Umabot ng 30 years. More than 30 years. Grabe, di ba? Tapos ngayon, binasura. Ay, syempre, nakaupo na eh. Presidente na eh. Ano pa nga bang aasahan natin? Eh, presidente na nga siya. So, syempre guys, lahat ng mga cases niya, mga pending cases niya, talagang i-absuelto yan, mga kaibigan, by hook or by crook. Diba? Kaya nga, talagang pinanindigan nila yung pwesto, mga kaibigan, na makabalik po sila sa Malacanang. Ito yun. At wala pong nag-oppose. Ibig sabihin na walang nag-oppose, walang kumontra. Oh, ano pa kayang sunod? Ano kayang next na i-absuelto? Oh, ayan oh. They can no longer be afforded a fair trial since the witnesses may have already died and the documentary evidence may no longer be located after more than 30 years from the filing of the complaint. Ibig sabihin, nagkanamatay na daw yung mga witness. Ha? Namatay na daw yung mga witnesses. Yung mga evidence, wala na, nasira na sa sobrang tagal ng kaso. 30 years ba naman eh? Di ba? Ayan, no? 30 years ba naman na kaso eh? So, yun po mga kaibigan ng ating updates. Punta na po tayo sa ibang balita natin, guys. Ito po, meron pa tayong isang ito po mga kaibigan. Ipakita ko lang sa inyo. Ito na ba yun? Attorney Harry Roque po mga kaibigan, natagpuan na po ang pinagtataguan. Ito po, pakinggan po natin guys. Aminado ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na nahihirapan silang matuntun si dating presidential spokesperson Harry Roque na may contempt at detention order kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO investigations. Ayon sa nagpagsalita ng PNP CIDG, tila lagi nakakaiwas si Roque tuwing malapit na siyang dakpin. Gayunman mayroon nang umano silang malakas na lead kung nasaan siya at posibleng aniya itong lumipat mula roon patungo sa ibang lugar. Bagamat walang hold departure order, ay inilagay na si Attorney Roque sa watch list ng Bureau of Immigration. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi tinuturing na pugante si Roque, ngunit kailangan pa rin nitong harapin ang mga alegasyong binabato sa kaniya. Oh, hindi naman pala siya pugante, hindi naman pala siya fugitive eh. Kayo talaga? Kawawa naman si Attorney Harry Roque, hindi na tuloy nakalabas. Gusto pa naman sanang tumakbo nung maging senador. Di ba? Hindi na tuloy si Attorney Harry Roque, nabawasan tuloy tayo. Pero okay lang yan, no? Attorney Harry Roque, no? Stay, lang po kayo dyan, no? Stay positive lang po kayo, magdasal lang po kayo. Attorney Harry Roque, andito pa rin kami. Sumusuporta pa rin kami sa iyo. Sayang lang, hindi po kayo natuloy sa Senado. Alam ko guys, gusto talaga niyang tumakbo sa Senate eh. Si Attorney Harry Roque. Yun ang pagkakaalam ko, no? Kasi nga, sa pagsama niya sa mga maisog rally, makikita talaga natin yung eagerness niya eh, no? Tsaka yung drive niya, no? Para suportahan po ang maisog mga kaibigan. Kitang-kita talaga natin sa kanya. Kaya nakakapanghinayang po na itong si Attorney Harry Roque ay biktima po mga kaibigan. Biktima po siya ng injustice. Bakit ko sinabing biktima siya ng injustice? Dahil nga, sinabi na nga nung isang witness na hindi siya involved ng POGO Ilang beses na inuulit
Gusto nyo pa rin hulihin? Gusto nyo pa rin siyang pumunta sa inquiry na yan, sa Quadcom na yan? Tapos na nga, sinabi na nga hindi siya involved. Kaya si Attorney Harry Roque nagalit. Kaya sabi niya, sa korte na lang tayo magkita-kita. Bakit kasi ayaw nilang diretsuhin sa korte para tapos ng labanan? Tapos ng usapan? Yan ang problema dyan sa Quadcom na yan eh. May